10 taon ng pag-ibig tila alikabok na hinipan ng hangin nang iharap sa akin ni Henrique ang kanyang babae. Sa loob ng mansyong pamana ng aking ina, ginawa nila akong estranghero sa sarili kong tahanan. Akala nila ay tapos na ang aking laban, ngunit bawat patak ng luha ay nagiging lason sa aking paghihiganti. Handa na akong bawiin ang dangal na kanilang niyuyurakan. Sino kaya ang mananatiling nakatayo kapag bumagsak ang tore ng kanilang mga kasinungalingan? Mula ngayon dito, natitira si Elena. Ayusin mo ang kwarto sa dulo, Isabela. Huwag ka nang magtanong dahil desisyon ko ito at wala kang magagawa, kundi sumunod. Ang boses ni Henrique ay malamig matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng malawak na sala ng mansyong kinalakihan ni Isabela, ang mga salitang iyon ay tila mga palasong may lason na bumaon sa kanyang dibdib. Hawak-hawak ni Isabela ang isang tray na may 2 baso ng mamahaling alak at isang platito ng mga paboritong pagkain ni Henrique. Ngayong gabi, ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Naglaan siya ng buong hapon sa kusina, tinitiis ang init ng kalan upang maihanda ang pinakamasarap na hapunan. Suot ang kanyang pinakamagandang bestidong seda na matagal na niyang itinatago sa baul. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na yon ay tila naging basura sa isang saglit. Sa tabi ni Henrique ay nakatayo ang isang babaeng mas bata, mapangahas ang suot at may bakas ng panguya sa labi habang nakatingin kay Isabela mula ulo hanggang paa. Iyon si Elena. Ang babaeng matagal na niyang hinalagang naninira. Sa kanyang pagsasama ngayon ay narito na sa loob ng kanyang pinakaiingatang kuta. Please, Henrique, wag naman dito. Anniversary natin ngayon. Pinaghandaan ko ang gabi na ito para sa atin, para sa pamilya natin. Isipin mo naman si Maya, paano natin ito ipapaliwanag sa anak mo? Ang tinig ni Isabela ay nanginginig, halos pabulong. Dahil sa bigat ng hangin, tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang tray na hawak niya ay nagsisimulang mangatal. Ang mga kristal na baso ay nag-uumpisang mag-umpugan sa isa't isa, lumilikha ng isang marupok na tunog ng pagkabali. Henrique, you told me she would understand. Sabi mo mabait ang asawa mo at hindi siya gagawa ng eksena. Look at her. She looks so miserable. I don't think I can stay here if she's going to be like that every day. Ang boses ni Elena ay malambing ngunit may halong panunuya, isang tono na sadyang idinisenyo upang saktan ang damdamin ni Isabela. Lumingon si Henrique kay Elena at hinawakan ang kamay nito sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang haplos na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal na matatanggap ni Isabela. Don't mind her, Elena. Napagod lang siya sa gawaing bahay. Isabela, stop being dramatic. Elena is staying here because she needs my protection. Bilang asawa kita, tungkulin mong tanggapin ang sinumang papasukin ko sa pamamahay na ito. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa akin, wala kang marangyang buhay ngayon. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Isabela. Nais niyang ipaalala kay Henrique na ang mansyong tinitirhan nila, ang bawat piraso ng muebles at maging ang lupang kinatatayuan nito ay pag-aari ng kanyang yumaong ina. Siya ang tunay na may-ari, ngunit sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang paniwalaan ni Henrique na ito ay kanilang dalawa. Hinayaan niyang ang kanyang pagmamahal ang magsilbing tulay upang maging kagalang-galang ang isang lalaking walang ibang baon kundi ang kanyang ambisyon. Ang lalamunan ni Isabela ay tila barado ng tuyong buhangin. Ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Marahan niyang ibinaba ang tray sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay tila nawalan na ng lakas. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa loob ng bahay nang iwanan ni Henrique na bukas ang pinto, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay ngayon sa kanyang mga ugat. Habang pinagmamasdan niya ang likuran ng dalawa, paakyat sa hagdanan, ang hagdanang naging saksi
Sa unang gabi ng kanilang pagsasama, bilang mag-asawa, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang gumuho. Naririnig niya ang marahas na pagsasara ng pinto ng silid, sa itaas ang tunog na tila naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa isang madilim na kinabukasan. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng katahimikan ng sala, napapalibutan ng mga alaala ng kanyang ina at ng mga pangarap na ngayon nagkapira-piraso na. Ang dilim sa paligid ay tila nagiging isang malaking anino na handang lumamon sa kanya. Isang katanungan ang pilit na humahalukay sa kanyang nanlulumong puso. Isang tanong na tila sumasabay sa bawat pagtibok ng kanyang nagdurugong damdamin. Hanggang kailan kaya kayang dalhin ng isang pusong sugatan ang bigat ng pagtataksil bago ito tuluyang maging bato at humanap ng sariling paraan upang makahinga? Ang sinag ng araw na pumasok sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na paalala na ang bangungot kagabi ay isa ng katotohanan. Maaga pa ay gising na si Isabela, ang kanyang mga mata ay mapula at mahapdi. Mula sa mga luhang hindi naubos, ngunit pilit niyang iginalaw ang kanyang nangangatal na mga kamay upang maghanda ng almusal. Sa bawat paghiwa niya ng mga sangkap, ang bawat tunog ng kutsilyo na tumatama sa kahoy na tadtaran ay tila isang mabigat na pintig sa kanyang sentido, isang ritmo ng pagtitiis na sadyang idinidikta ng kanyang kapalaran. Isabela, make sure the coffee is hot. At pakidalan mo rin si Elena ng prutas sa taas. Ayaw niyang bumababa nang hindi pa ayos ang buhok niya. Ang tinig ni Henrique na nanggaling sa pintuan ng kusina ay walang bahid ng pagsisisi. Nakatayo siya doon, maayos ang bihis, at tila walang nangyaring kahit anong mali sa kanyang mga desisyon. Lumapit si Isabela at tiningnan ang lalaking minahal niya ng 10 taon, ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estrangherong may pusong kasing tigas ng bato. Henrique, hanggang kailan mo ba gagawin ito? I'm your wife. Hindi ako katulong dito. Mansyon ko ito. Bahay ng nanay ko ito. How can you be so cruel? Napatigil si Henrique sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang mga mata ay nanliit, isang hudyat ng mabilis na pag-init ng kanyang ulo. Lumapit siya ng sapat upang maramdaman ni Isabela ang banta sa bawat niyang hininga. Don't start with that drama again, Isabela. You should be thankful na hinahayaan pa kitang manatili rito. Elena is my priority na now. At kung gusto mong manatili sa ilalim ng bubong na ito, matuto kang sumunod. Intindihin mo na lang na kailangan ni Elena ng comfort. Just to do your job as a woman of this house or whatever is left of you. Tinalikuran siya ni Henrique. Ang bawat hakbang nito sa sahig na gawa sa nara ay tila isang selyo ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang marahas na tunog ng pagbasag ang nanggaling sa silid kainan. Nagmamadaling tumungo doon si Isabela at nakita si Elena na nakatayo malapit sa buffet table. Ang paboritong florera ng kanyang ina ay nagkalat na sa sahig, na durog sa maliliit na piraso na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Oops, sorry. Ang sikip kasi ng mga gamit dito, Isabela. I think we need to redecorate. Masyadong luma at nakakadepress ang taste ng nanay mo. It's so... Baduy, you know, ang bawat salita ni Elena ay tila isang sampal sa alaala ng yumaong ina ni Isabela. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang sa kanyang puso, kundi tila gumagapang na sa kanyang buong pagkatao, isang lason na nanggagaling sa kawalang galang ng mga taong kanyang pinatira. Marahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga piraso ng kristal. Ang kanyang mga daliri ay hindi alintana ang talim ng bawat bubog na maaari siyang sugatan. Huwag mong gagalawin ang mga gamit dito, Elena. Hindi ka may-ari ng bahay na ito. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena habang pinagmamasdan ang nakaluhod na si Isabela.
Sa gitna ng eksenang yon, isang matandang kamay ang biglang humawak sa balikat ni Isabela. Si Nanay Rosa, ang tapat na kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ay lumuhod din sa kanyang tabi. Ang mga mata ng matanda ay puno ng awa at pagmamahal, isang maliit na liwanag sa gitna ng kadilimang bumabalot sa mansyon. Tahan na, Hija. Hayaan mo na sila. Darating din ang araw na ang bawat luhang inilabas mo ay magiging pabaon sa kanilang pag-alis. Tulungan na kita rito. Nagkatinginan ang dalawa at sa isang maikling sandali, isang lihim na mensahe ang nagpalitan sa kanilang mga mata. Isang mahinang bulong ang pinakawalan ni Isabela habang tinitiyak na hindi nakikinig si Elena. Nanay, nakuha mo ba ang mga dokumento sa ilalim ng kama? Ni Mama tumango ng bahagya ang matanda. Ang kanyang pagkilos ay maingat at puno ng proteksyon. Ang sandaling iyon ay naging golden moment para kay Isabela. Ang mapagtanto na sa loob ng bahay na tila naging impyerno, mayroon pa rin siyang kakampi na handang sumuporta sa kanyang tahimik na paglaban. Ang kanyang puso na tila bibigay na ay muling tumibay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asang may hustisya pang naghihintay. Nabalik ang atensyon ni Isabela nang marahas na ihulog ni Elena ang isang basket ng mga maruruming damit sa sahig mismo sa tapat ng kanyang muka. Ang mga tela ay nagkalat sa ibabaw ng mga bubog, isang malinaw na pagpapakita ng pambabalasubas. Anyway, Sanbing Awa, since you're already down there, labhan mo na rin ang mga ito. Hand wash only. Okay. Ayaw kong masira ang mga silk ko sa washing machine nyo na mukhang panahon pa ng Kastila. Make it fast, Isabela. Henrique and I are going out for lunch and I want my favorite dress clean by tonight. Pinanood ni Isabela ang pag-alis ni Elena. Ang bawat kembot nito ay tila isang hamon sa kanyang pasensya. Nanatili siyang nakaluhod na katingin sa tumpok ng mga damit ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa isang piraso ng tela. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad. Isang mabigat na katanungan ang muling namuo sa kanyang isipan, isang tanong na tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa gitna ng kanyang pagkawasak. Hanggang kailan kaya mananatiling nakaluhod ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra bago niya mapagtanto na ang sahig na kanyang kinasasadlakan ay siya ring tuntungan niya upang tumayo at bawiin ang lahat yung poki. Ang silid dasalan sa dulo ng pasilyo ay ang pinakatahimik na bahagi ng mansyon, isang banal na dambana, kung saan nanatiling buhay ang espiritu ng yumaong ina ni Isabela. Ang amoy ng sariwang sampaguita at ang bahagyang bango ng lumang insenso ay tila mga yakap mula sa kabilang buhay na nagbibigay ng lakas sa nanlulumong puso ni Isabela. Ngunit ang kapayapaang iyon ay marahas na winakasan nang bumukas ang pintuang kahoy at pumasok si Elena, bit-bit ang isang mapangahas na ngiti at ang amoy ng kanyang matapang na pabango na tila lumalapastangan sa kabanalan ng lugar. Henrique, look at this room. Sayang ang space, masyadong madilim at puro luma ang gamit. I think this will be perfect for my walk-in closet and makeup studio. Mas maganda ang lighting dito kaysa sa kabilang kwarto. Ang tinig ni Elena ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Bawat salita ay tila isang patalim na sumasayat sa mga alaala ni Isabela. Sumunod si Henrique sa loob, tinitingnan ang paligid nang walang kahit anong bakas ng paggalang sa lugar na naging takbuhan ng kanyang asawa sa oras ng pangungulila. You're right, babe. Masyado ngang malungkot dito. Isabela, ilabas mo na ang mga gamit na ito. Masyado kang nakakapit sa nakaraan, kaya siguro ang boring ng buhay natin. It's time to move on and modernize this house. Naramdaman ni Isabela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang marahas na kaba na nagmumula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Humakbang siya sa harap ng maliit na altar, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom
Habang tinitiis ang panginginig ng kanyang buong katawan, Henrique pakiusap. Huwag ang silid na ito. Ito na lang ang natitirang bahagi ng bahay na hindi niyo pa binabago. Dito ko nararamdaman ang presensya ni Mama. Maghanap na lang kayo ng ibang kwarto, marami pa namang bakante rito. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Henrique, isang tunog ng pangungutya na nagpabagsak sa huling pag-asa ni Isabela. Lumapit ang lalaki at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Huwag kang makitid ang utak, Isabela. Patay na ang nanay mo at ang mga alaala niya ay hindi makakatulong sa mga business meeting ko rito. Elena needs a space that reflects her style. Ngayon din simulan mo nang iligpit ang mga lumang bestido na nasa aparador na yan bago ko pa yan ipatapon sa basurahan. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot ni Isabela. Lumapit siya sa antigong aparador na gawa sa nara at marahas na binuksan ang mga pinto nito. Kinuha niya ang mga lumang bestido ng ina ni Isabela, mga telang sutla na may burang kamay at amoy ng mga nakalipas na panahon, at isa-isang inihagis ang mga ito sa loob ng isang malaking plastik na itim na nakalatag sa sahig. Ang bawat pagbagsak ng tela ay tila isang pagdurog sa kaluluwa ni Isabela. Nang makaalis ang dalawa upang tignan ang iba pang bahagi ng silid, naiwan si Isabela na nakatitig sa plastik na puno ng mga kayamanan ng kanyang ina na itinuring na basura ng iba. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang isang bestidong kulay asul, ang paborito ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa malambot na tela, hininga ang pamilyar na bango na tila isang mahinang bulong ng pag-asa. Sa sandaling iyon ang kanyang pait ay napalitan ng isang malamig at matibay na desisyon. Mula sa bulsa ng kanyang apron, inilabas ni Isabela ang kanyang telepono. Maingat siyang lumapit sa bintana upang matiyak na walang makakarinig sa kanya. Ang boses niya, bagamat nanginginig pa rin, ay may taglay na awtoridad na matagal na niyang ibinaon. Attorney Santos, it's me, Isabela. Hindi na ako makakapaghintay pa. Handa na akong pirmahan ang lahat ng dokumentong pinag-usapan natin. Gusto kong bawiin ang lahat ng sa akin hanggang sa huling sentimo. Pakiusap, simulan na natin ang proseso bago pa nila tuluyang maubos ang natitirang bahagi ng aking pagkatao. Matapos ang maikling pag-uusap, ibinalik ni Isabela ang telepono sa kanyang bulsa. Tumingala siya sa larawan ng kanyang ina na nakasabit pa rin sa pader. Ang mga mata nito ay tila nakamasid ng may pag-unawa. Ngunit ang kapayapaang yon ay muling niyanig. Nang lumapit si Elena, sa larawan ang kanyang mga daliri ay may mahahabang kuko na tila handang kumalaykay sa ibabaw ng salamin. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang kamay, patungo sa kwadro. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding inggit at puot. Tumingin siya kay Isabela nang may mapanuyang ngiti bago hawakan ang gilid ng frame upang ito ay tumba-tumbahin sa pader. Isang tanong ang tila sumasabay sa bawat mabigat na hininga ni Isabela habang pinagmamasdan ang banta sa huling alaala ng kanyang ina. Kaya bang manatiling tahimik ng isang anak kapag ang mismong mukha ng kanyang pinakamamahal na magulang ay pagtatangkaan ng yurakan ng isang estranghero? O ito na ba ang huling mitya na magpapasiklab sa apoy ng kanyang matagal nang itinatagong galita? Ang mga sumunod na araw ay binalot ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng mansyon, ngunit sa ilalim ng bawat sandali ng pagkukunwari ay unti-unti nang humahabi ng sariling patibong si Isabela. Sa hapagkainan, habang ang liwanag ng chandelier ay tumatama sa mga mamahaling plato na puno ng pagkaing hindi naman malasap ng kanyang dila, pinagmamasdan niya si Henrique. Ang kanyang asawa ay tila isang leon na nakakulong sa hawla balisa at hindi mapakali habang pabalik-balik ang tingin sa kanyang mga dokumento sa negosyo. Ang mga daliri nito ay walang tigil sa pagtapik sa lamesa, isang ritmo ng kawalan ng pag-asa na sadyang hinihintay ni Isabela na marinig. I don't understand, Isabela.
Ang laki na nang nailabas kong capital sa project na ito. Pero bakit tila wala pa ring nangyayari? I need more funds. Or else mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung sana ay mas marami kang naitabing pera mula sa mana ng nanay mo, hindi tayo magkakaproblema ng ganito. Ang tinig ni Henrique ay puno ng paninisi, isang pamilyar na tono na sadyang ginagamit niya upang iparamdam kay Isabela ang kanyang kawalang halaga. Sa tabi niya si Elena ay abala sa pag-aayos ng kanyang kuko, ngunit ang kanyang mga tenga ay nakatulis sa bawat salitang binibitawan tungkol sa pera. Itinabi ni Isabela ang kanyang kubyertos, ang bawat galaw niya ay dahan-dahan at puno ng kalkuladong lungkot. Henrique, alam mo namang ginamit ko na ang karamihan sa pera ni Mama para sa mga gastusin natin dito. Pero, naalala ko, may nabanggit si Attorney Santos noon tungkol sa isang hiwalay na bank account, isang trust fund para sa mga emergency na tanging ako lang ang pwedeng humawak. Ngunit hindi ko alam kung handa na akong galawin iyon dahil yun na lang ang natitirang alaala ng pagmamahal ni Mama. Sa isang saglit ang balisang mukha ni Henrique ay nagliwanag. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang mga mata, isang anyo na sadyang nagpapatunay sa kanyang tunay na pagkatao. Maging si Elena ay napatigil sa kanyang ginagawa, ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang pilit na tamis habang bumabaling kay Henrique. Babe, you should listen to Isabela. Maybe this is the sign we've been waiting for. Isabela, I know we've had our differences, pero pamilya pa rin tayo, di ba? You should help Henrique. Pagtagumpay ang project niya, tayong lahat din ang makikinabang. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang malagkit na lason na pilit ipinapakain kay Isabela. Ngunit sa halip na magalit, isang maliit at misteryosong namangiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay nananatiling malamig, kasing lamig ng yelo sa gitna ng disyerto habang pinagmamasdan ang 2 taong akala ay nagtatagumpay na sa kanilang panlilinlang. Ito ang kanyang golden moment, ang sining ng pagkukunwari na sadyang hinasa ng 10 taon ng pasakit. Isang gabi, habang nakatayo si Isabela sa balkonahe at pinagmamasdan ang malawak na hardin, naramdaman niya ang mga kamay ni Henrique na pumatong sa kanyang balikat. Ang haplos na yon na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding panginginig ng kanyang sikmura dahil sa pandidiri. Inabot ni Henrique ang kanyang kamay at inilagay doon ang isang maliit na kahon na may lamang kwintas na ginto, isang murang alahas na sadyang binili upang paamuhin siya. Isabela, I'm sorry for being so harsh lately. Stress lang talaga ako sa work. You know I love you, right? Sana ay mapabilis mo ang pag-access sa trust fund na yon. Para sa atin din ito, lalo na para kay Maya. Humarap si Isabela sa kanya, ang kanyang mukha ay tila isang perpektong maskara ng isang tapat na asawa. Hinawakan niya ang kwintas, ang metal ay malamig sa kanyang palad habang pinapakinggan ang bawat paimbabaw na salita ng lalaking handang ibenta ang kanyang kaluluwa para sa pera. I understand, Henrique. I'll do my best to talk to the lawyer, basta para sa ikabubuti nating lahat. Nang iwanan siya ni Henrique upang puntahan si Elena sa kabilang silid, na natili si Isabela sa ilalim ng dilim. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang nabasag ng mahinang pagyanig at liwanag mula sa telepono ni Henrique na naiwan niya sa lamesa sa labas. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Isabela ang isang pangalan sa screen na hindi pamilyar sa kanya. Kasunod, ang isang mensaheng tila may dalang panibagong panganib. Nasaan na ang pinangako mong collateral? Sisingilin na kita bukas. Isang mabigat na katanungan ang muling humampas sa isipan ni Isabela habang pinagmamasdan ang liwanag ng telepono na unti-unting namamatay. Hanggang saan kaya
kayang magsinungaling ng isang lalaki bago niya mapagtanto na ang bawat pangakong kanyang binibitawan ay isang hukay na siya rin ang unang lulubog. At sino nga ba ang tunay na nagmamanipula sa laro ng kasakiman na ito? Ang umaga ay bumukas nang may kasamang mabigat na hamog, tila ang langit mismo ay nakikidalamhati sa mga lihim na pasaning dala ni Isabela sa loob ng kanyang dibdib. Nagpaalam siya kay Henrique na pupunta sa palengke upang mamili ng mga sariwang sangkap. Para sa hapunan, isang simpleng dahilan na agad namang tinanggap ng lalaki ng walang pag-aalinlangan habang abala ito sa kanyang mga plano. Ngunit ang bawat hakbang ni Isabela palayo sa mansyon ay hindi patungo sa ingay ng pamilihan, kundi sa isang maliit at tahimik na opisina kung saan naghihintay ang kanyang tanging pag-asa para sa katarungan. Ang opisina ni Attorney Santos ay nababalot ng amoy ng mga lumang libro at ang lamig ng aircon na tila humahalik sa balat ni Isabela. Sa bawat segundong lumilipas habang naghihintay siya sa loob, ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kalayaang matagal na niyang ipinagdarasal. Nang pumasok ang matandang abogado, ang mga mata nito ay puno ng malasakit, isang tingin na tila nakakaunawa sa lahat ng latay na iniwan ng 10 taon ng pagtitiis sa puso ni Isabela. Iha, sigurado ka na ba rito? Ang dokumentong ito ay ang kasunduan para sa debt assignment. Kapag pinirmahan mo ito, formal nang maililipat ang pamamahala ng mansyon sa kumpanyang itinakda natin bilang pambayad sa utang na iniwan ng iyong ina. Ito na lang ang tanging paraan para hindi magalaw ni Henrique ang ari-arian na ito para sa sarili niyang kapakanan. Tumango si Isabela, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Iniabot sa kanya ang pluma, ang pilak na katawan nito ay malamig sa kanyang nanginginig na daliri. Ang bawat pagdampi ng tinta sa papel ay hindi lamang simpleng lagda. Ito ay ang pagsasara ng pinto sa kanyang nakaraan at ang pagbubukas ng isang bagong kabanata kung saan siya na ang hahawak ng sarili niyang tadhana. Sa bawat guhit ng kanyang pangalan, tila narinig niya ang boses ng kanyang ina na bumubulong sa kanyang gunita, nagsasabing, "Huwag mong hayaang tapakan ang iyong dangal, anak, dahil ang tunay na kayamanan ay ang pagkatao na hindi kayang bilhin ng sinuman." Nang matapos ang lahat, lumabas si Isabela mula sa opisina nang may kakaibang pakiramdam ng gaan sa kanyang mga balikat. Ngunit ang kagaunang iyon ay agad na pinalitan ng matinding puot nang makabalik siya sa mansyon. Pagpasok niya sa kanyang sariling silid, natagpuan niya si Elena na nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror. Ang babae ay kampanteng nagsusuot ng isang antigong kwintas na may pendant na garnet, ang pinakaiingatang alahas ni Isabela na pamana pa mula sa kanyang lola. "Isabela, you're back. I hope you bought something good for dinner. By the way, hihiram muna ako ng jewelry mo, ha? Bagay kasi sa dress na isusuot ko para sa dinner natin ni Henrique mamaya. Don't worry, luma naman na ito, kaya feeling ko hindi mo na masyadong kailangan." Ang bawat salita ni Elena ay tila isang marahas na kuko na kumakalaykay sa sugatang puso ni Isabela. Isang golden moment ng matinding pagpipigil ang naganap habang pinagmamasdan ni Isabela ang sariling alahas sa leeg ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Nais niyang sumigaw, nais niyang bawiin ang kwintas ng marahas, ngunit naalala niya ang papel na kapipirma lang niya. Ang kanyang tagumpay ay hindi makukuha sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng tiyaga. "Wait, Elena. That necklace? Sa akin iyan. It's very precious to me. Pakiusap, ibalik mo iyan sa akin." Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Elena habang tinititigan ng kanyang sarili sa salamin, tila hindi naririnig ang pakiusap ng tunay na may-ari. Sa gitna ng kanilang tensyon, pumasok si Henrique sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may dalang mabigat na desisyon na sadyang ikagugulat ni Isabela.
May hawak siyang isang piraso ng papel na blanco at isang bolpen na tila nakahanda ng gamitin. Isabela, kailangan mo itong pirmahan. Sabi mo gagawin mo ang lahat para kay Maya, di ba? This is for her future education fund. I need you to sign this blank authorization letter para mapabilis ko ang pag-withdraw sa trust fund na sinasabi mo. Don't ask too many questions. Just trust me as your husband. Ang bawat hininga ni Henrique ay tila may dalang banta. Habang si Elena ay nakangising nakamasid, hinihintay ang muling paghihina ni Isabela. Isang mabigat na tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Isabela habang nakatitig sa blangkong papel na nasa kanyang harapan. Pipiliin ba niyang tuluyang isuko ang sarili sa sakit na matagal na niyang dinadala mula sa lalaking paulit-ulit na dumurog sa kanyang damdamin? O ito na ba ang sandaling ang kanyang matagal na pananahimik ay magiging simula ng isang pagbabagong hindi nila kailanman inasahan? Ang maputing papel na inilapag ni Henrique sa ibabaw ng lamesa ay tila isang malawak na disyerto ng kawalan, isang espasyong naghihintay na lamunin ang huling piraso ng dangal ni Isabela. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ang bawat hibla ng papel ay tila kumikinang sa tuso, habang ang bolpen na nasa tabi nito ay nagsisilbing sandata na handang pumatay sa kanyang kinabukasan. Nararamdaman ni Isabela ang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang puso, isang pagpintig na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bawat segundong lumilipas habang nakatitig sa kanya ang dalawang pares ng matang puno ng kasakiman. Isabela, please. Don't be so difficult. Sabi mo gagawin mo ang lahat para kay Maya, di ba? Ito na yon. I just need your signature here para ma-process ko ang funds for her education. You know how much I want her to go to the best school, right? Trust me as your husband. I only want what's best for our family. Ang boses ni Henrique ay puno ng paimbabaw na pagsusumamo, isang himig na matagal nang ginagamit ng lalaki upang paamuhin ang pusong matagal na niyang binaliwala. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, nakikita ni Isabela ang anino ng pagtataksil na tila isang itim na usok na bumabalot sa kanilang buong pagkatao. Sa tabi ni Henrique nakatayo si Elena na may mapanuyang ngiti ang kanyang mga daliring, may mahahabang kuko ay dahan-dahang humahaplos sa ibabaw ng antigong mesa, tila ba tinitiyak kung gaano na karami ang pag-aaring naagaw niya. Come on, Isabela. Pirmahan mo na. Masyado kang paranoid eh. Inaalala lang naman ni Henrique ang future ng anak niyo. Unless gusto mong lumaki si Maya na walang pinag-aralan, katulad ng mga katulong dito sa bahay. Honestly, you should be grateful na may asawa kang katulad ni Henrique na iniisip pa rin ang kapakanan niyo sa kabila ng lahat. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang patak ng asido na sumasayat sa sugatang kaluluwa ni Isabela. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang lamig na nagmumula sa kanyang mga daliri ay tila umaakyat hanggang sa kanyang mga siko. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig niya ang mahinang pagpihitat ng doorknob at ang marahang paghakbang ng maliliit na paa sa sahig na gawa sa nara. Pumasok ang 7 taong gulang na si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot habang nakatingin sa tensyong bumabalot sa silid. Mama, bakit po kayo malungkot? Is Papa shouting at you again? Agad na lumuhod si Isabela upang salubungin ang kanyang anak, isang golden moment na tila nagpatigil sa takbo ng mundo. Niyakap niya ng mahigpit si Maya, ang bango ng buhok ng bata ay nagsilbing gamot sa kanyang nanlulumong diwa. Sa sandaling iyon, ang kanyang pait ay napalitan ng isang bakal na paninindigan. Hindi niya hahayaang maging biktima ang kanyang anak ng kasakiman ng lalaking ito. Maya baby, go to Nanay Rosa first. Okay, may pinag-uusapan lang kami ni Papa. I'll follow you in a bit. Everything will be fine, I promise. Nang makaalis si Maya, muling tumayo si Isabela at hinarap si Henrique. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng katatagan, bagamat ang kanyang kalooban ay nagdurugo. Tiningnan niya ang kanyang asawa
Nang diretso sa mga mata ang kanyang tingin ay hindi na nagtataglay ng dating pag-ibig, kundi isang malalim at malamig na pagkilala sa tunay nitong anyo. Henrique, bibigyan kita ng pirma ko. Pero hindi ngayon. I need 3 days to think about this. Sabi mo para ito kay Maya, kaya kailangan kong siguraduhin na lahat ay nasa ayos. Haharap tayo sa lawyer kung kailangan. Kung talagang para sa anak ko ito, hindi ka magmamadali. Di ba nakita ni Isabela ang paniningkit ng mga mata ni Henrique, ang kanyang panga ay humigpit sa galit, na pilit niyang itinatago sa harap ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, biglang tumayo si Elena at lumapit sa cabinet kung saan nakatago ang mga mahahalagang dokumento ng pamilya. Nagsimulang maghalughog ang babae. Ang mga papel ay nagliliparan sa sahig habang pilit na naghahanap ng anumang bagay na maaring gamitin laban kay Isabela. You're hiding something, Isabela. I know it. Hindi ka papayag ng ganito kadali kung wala kang itinatagong sikreto. Ano ang nasa loob ng vault na ito? Nasaan ang susi? Henrique, don't let her fool you again. Ang marahas na paghalughog ni Elena ay tila isang bagyong sumisira sa katahimikan ng silid. Habang pinagmamasdan ni Isabela ang babaeng nagtatangkang magnakaw sa kanyang sariling tahanan, isang mabigat na katanungan ang muling bumangon sa kanyang isipan. Isang tanong na tila sumasabay sa bawat mabagal na hininga niya sa gitna ng panganib. Hanggang saan kaya kayang lumubog ang isang tao sa sarili niyang kasakiman bago niya mapagtanto na ang bawat pintong kanyang binubuksan ay naglalapit lamang sa kanya sa sarili niyang kapahamakan? At kaya nga bang protektahan ng isang ina ang kanyang anak kung ang mismong haligi ng tahanan ang siyang nagtatangkang gibain ito? Ang bawat sulok ng mansyon ay tila unti-unti nang nawawalan ng pamilyar na init, pinalitan ng isang malamig at mapangahas na anyo na sadyang idinidikta ng panlasa ni Elena. Ang mga kurtinang seda na pinili pa ng ina ni Isabela ay pinalitan ng mga makasining ngunit walang kaluluwang tela, at ang mga antigong florera ay itinabi sa madidilim na sulok upang bigyang daan ang mga modernong kagamitang sumisigaw ng karangyaan. Pinagmamasdan ni Isabela ang bawat pagbabago nang may mabigat na dibdib, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may isang apoy na dahan-dahang nagliliyab, isang apoy ng katarungang malapit ng sumiklab. Henrique, tapos na ang usapan. Nakausap ko na ang isang malapit na kaibigan ni Mama na nasa ibang bansa. Pumayag siyang magbigay ng puhunan para sa project mo kapalit ng pansamantalang paghawak sa titulo ng mansyong ito bilang garantiya. Handa na ang lahat, kailangan mo na lang pirmahan ang mga papeles na ito para formal na pumasok ang pera sa account mo. Ang tinig ni Isabela ay kalmado, tila isang lawang walang kibo sa gitna ng nagbabadyang unos. Inilahad niya ang mga dokumentong inihanda ni Attorney Santos, mga papel na sa paningin ni Henrique ay kaligtasan, ngunit sa katotohanan ay ang formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian sa isang kumpanyang hindi niya kailanman pag-aarian. Ang kasakiman sa mga mata ni Henrique ay tila isang gutom na hayop na nakakita ng biktima. Mabilis niyang kinuha ang pluma at nilagdaan ang bawat pahina. Hindi alintana ang maliliit na letra na sadyang nagtatago ng kanyang sariling kapahamakan. This is it! Isabela, sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis? This project will make us billionaires. I'll invite all my potential investors for a grand dinner party here next week. I want everyone to see how successful I am. Elena, babe, arranged everything. I want this mansion to look like a palace. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena habang yumayakap sa braso ni Henrique. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait na tagumpay habang nakatingin kay Isabela. Agad siyang nagsimulang mag-utos sa mga tauhan, binabago ang ayos ng bulwagan at nagpapabili ng mga pinakamahal na alak. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang pumasok si Isabela
sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sa loob ng katahimikan, binuksan niya ang isang lumang maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng tahimik na paghahanda. Isa-isa niyang itinupi ang mga paboritong damit ni Maya, ang maliit na Biblia ng kanyang ina, at ang ilang piraso ng tunay na alahas na hindi nahanap ni Elena. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng pag-iingat, tila isang ritual ng pagpapaalam sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat tupi ng tela ay may kalakip na panalangin na naway sa pag-alis nila sa bahay na ito ay iwanan din nila ang lahat ng sakit at pait. Nabalik ang diwa ni Isabela nang marinig niya ang malakas na boses ni Elena mula sa labas ng silid, nagrereklamo tungkol sa pagkain at sinesermonan si Nanay Rosa. Lumapit si Isabela sa bintana at pinagmasdan ng hardin kung saan madalas silang maglaro ni Maya noong bata pa ito. Ang mga halaman ay tila nalalanta na rin, tila nakikiramay sa dahan-dahang pagkamatay ng isang tahanan. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata at naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa kanyang pisngi. Ang plano ay nailatag na ang mga tauhan sa entablado ay kanya-kanya na ng pwesto at ang tabing ay malapit ng bumukas para sa huling yugto ng kanyang pananahimik. Isang matinding katanungan ang tila naglalakbay sa bawat daloy ng kanyang dugo habang pinagmamasdan ang nagbabadyang dilim sa labas. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng pagtitiis ng isang babae bago niya mapagtanto na ang kanyang sariling katahimikan ang siyang pinakamabisang sandata upang wasakin ang mga nagnanais sumira sa kanya? At sino nga ba ang tunay na maglalabas ng huling halakhak sa gabing ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng mahuhubaran? Ang bawat patak ng luha ni Maya ay tila asidong pumapatak sa sugatang puso ni Isabela. Bawat hikbi ng bata ay isang mariing kurot sa kanyang kaluluwa na higit pang masakit kaysa sa anumang pangungutya ni Henrique. Sa loob ng malawak na sala, kung saan ang mga bagong dekorasyong pinili ni Elena ay nagmistulang mga mapanuyang anino, nakatayo ang maliit na si Maya habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa kanyang paanan ay ang isang baso ng orange juice na natapon sa laylayan ng mamahaling puting bistido ni Elena. Ang likido ay dahan-dahang kumakalat sa tela na tila isang mantsa ng kasalanang hindi mapapatawad. Ano ba naman itong anak mo, Isabela? Look what she did. Ang mahal-mahal ng dress na ito at galing pa ito sa Europe. Napaka-clumsy at walang modo. Hindi mo ba siya tinuturuan ng tamang asal? My God, nakakasira ng mood. Ang tinig ni Elena ay matalim at matinis, bawat salita ay tila latigo na humahampas sa murang isipan ng bata. Lumapit si Isabela at agad na niliyag ang kanyang anak, pilit na itinatago ang bata sa likuran ng kanyang katawan upang magsilbing kalasaglaban sa puot ng babaeng estranghero. Tumingin si Isabela kay Henrique, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagkalinga para sa sarili nitong dugo at laman. Ngunit ang nakita niya ay ang malamig na mukha ng isang lalaking mas inaalala ang kapakanan ng kanyang kalaguyo kaysa sa kapakanan ng kanyang anak. Henrique, please, aksidente lang ang nangyari. Bata lang si Maya, hindi niya sinasadya. Pasensya na, Elena. Lilinisin ko na lang ang mantsa o papalitan ko ang damit mo. Huwag mo lang sigawan ang anak ko ng ganyan. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Henrique habang hindi inaalis ang tingin sa listahan ng mga bisitang kanyang inaanyayahan para sa gabi ng selebrasyon. Ang kanyang pagkilos ay puno ng inis. Tila ba ang ingay ng pag-iyak ni Maya ay isang istorbo sa kanyang mga pangarap na maging makapangyarihan. Isabela, can you please just shut her up? Ang ingay-ingay nakakadistract sa ginagawa ko. Turuan mo nga ng leksyon niyang anak mo. Elena is right. Masyado mo siyang ini-spoil, kaya lumalaking lampa.
At huwag kang sumagot-sagot kay Elena. She's just stressed because of the preparations. Dalhin mo na yan sa taas. Baka kung ano pa ang mabasag niyan dito. Ang bawat salita ni Henrique ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Walang nagawa si Isabela, kundi ang dahan-dahang akayin si Maya paakyat sa kanilang silid. Ang bawat hakbang sa hagdanan ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang bawat baitang ay puno ng pait, ng katotohanang sila ay mga bilanggo sa loob ng sarili nilang tahanan. Nang makarating sila sa loob ng silid, dahan-dahang naupo si Isabela sa tabi ni Maya sa kama. Pinunasan niya ang mga pisngi ng bata, ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa magulong buhok ng kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng wagas na pag-ibig sa gitna ng isang mundong puno ng puot. Konting tiis na lang, anak. Malapit na tayong umuwi sa totoong tahanan natin. Sa lugar kung saan walang mananakit sa'yo, kung saan hindi natin kailangang matakot na magkamali. Promise ni Mama sa'yo hindi na mauulit ito. We will be happy again, Maya. Just hold on to Mama, okay? Tumingala si Maya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling basa, ngunit may bakas na ng pagtitiwala. Mama, I want to go to Lola's house. I don't like it here anymore. Sabi ni Elena, kukunin na raw niya ang room ko dahil gagawin niyang nursery para sa baby nila ni Papa. Magkakaroon ba ako ng kapatid, Mama? Napatigil ang mundo ni Isabela sa narinig. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa balikat ni Maya. Nursery baby. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit agad itong napalitan ng isang kakaibang pagdududa. Alam ni Isabela ang kalagayan ni Henrique. Alam niyang matagal na itong nagpatingin sa doktor at may mga isyong medikal na nagpapahirap sa kanila na magkaroon muli ng anak noon. Nang makatulog na si Maya, dahan-dahang lumabas si Isabela ng silid. Nakita niyang iniwan ni Elena ang kanyang bag sa ibabaw ng lamesa sa pasilyo habang naliligo ito. Sa isang pagkakataong hindi niya magagawa sa normal na sitwasyon, binuksan ni Isabela ang bag. Doon sa ilalim ng mga mamahaling kolorete, nakita niya ang isang pakete ng mga gamot para sa buwan ng dalaw ng mga babae, mga gamot na hindi kailanman iinumin ng isang babaeng nagdadalang tao. Higit pa doon, nakita niya ang isang reseta para sa mga bitamina na sadyang ginagamit upang magpanggap na may karamdaman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang kasinungalingan ni Elena ay kasing rupok ng isang bahay na gawa sa baraha. Isang mahalagang piraso ng puzzle ang muli niyang nakuha, isang sandata na gagamitin niya sa tamang panahon. Pababa na siya ng hagdan nang makita niya si Nanay Rosa na nagmamadaling lumapit sa kanya, may hawak na isang puting sobre na may selyo ng korte. Ang matanda ay tila hindi makahinga sa takot at kaba ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang sulat kay Isabela. Hiha, dumating na. Ang sulat na sinasabi mo, ipinadala ito ng attorney kanina lang habang abala sila sa labas. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Kinuha ni Isabela ang sobre. Ang tekstura ng papel ay matigas at formal, ang bawat salitang nakalimbag. Doon ay may dalang kapangyarihan ng batas. Ito ang formal na warrant of eviction, ang hatol na magpapatalsik sa sinumang hindi karapat-dapat sa ilalim ng bubong na ito. Ang petsa ng pagpapatupad ay nakatakda sa mismong gabi ng engranding pagtitipon ni Henrique. Isang matinding katanungan ang tila dumadagundong sa bawat hibla ng pagkatao ni Isabela habang pinagmamasdan ang sobrang hawak niya. Kaya bang tanggapin ng isang lalaking ang tanging puhunan ay ang kanyang kayabangan, ang katotohanang ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay isa lamang palasyong buhangin na malapit ng anurin ng alon? At ano kaya ang magiging reaksyon ng mga bisita kapag ang inaakalang hari ng mansyon ay kinaladkad palabas ng mga taong siya rin ang gumawa ng paraan
upang mapunta sa kanyang pintuan. Ang init ng kusina ay tila sumasabay sa nag-aapoy na damdamin sa loob ng dibdib ni Isabela, habang ang bango ng mga mamahaling pampalasa ay humahalubilo sa amoy ng kanyang sariling pagod. Buong hapon siyang nakatayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa bigat ng katawan, ngunit bawat putahing kanyang inihahanda ay ginagawa niya ng may kakaibang precision. Alam niyang ito na ang huling hapunan na pagsisilbihan niya sa ilalim ng bubong na ito, ang huling pagkakataon na gagamitin ni Henrique ang kanyang galing upang magyabang sa harap ng mga taong akala ay nasa rurok siya ng tagumpay. Isabela, are you done yet? Ang bagal mo naman. The guests will be here in an hour. Make sure the steak is perfect. Ayaw ni Henrique na mapahiya sa mga investors niya. And oh, I have something for you. Pumasok si Elena sa kusina. Ang kanyang ayos ay tila isang reyna na handa nang humarap sa kanyang mga nasasakupan. May dala siyang isang plastik na supot na may kulay itim at puti. Inihagis niya ito sa ibabaw ng lamesang puno ng mga hiniwang gulay. Ang tunog ng plastik na tumama sa kahoy ay tila isang insultong isinampal sa mukha ni Isabela. What's this, Elena? Ang boses ni Isabela ay nananatiling mahinahon, bagamat ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kutsilyo. Binuksan ni Elena ang supot at inilabas ang isang uniforme ng kasambahay, isang itim, na bestidong may puting apron at maliit na headpiece. That's your outfit for tonight, sabi ni Henrique. Since you love being in the kitchen so much, bakit hindi ka na lang mag-serve? It looks more professional if my uniform ang magsaserve ng wine. Plus, it will keep you from embarrassing us in front of the guests with your manang clothes. Bagay na bagay sa'yo, don't you think? Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena, isang tunog ng pananagumpay na tila isang tinik na bumaon sa pandinig ni Isabela. Pumasok si Henrique sa kusina, maayos ang suot na tuxedo at nagniningning ang sapatos sa ilalim ng ilaw. Tiningnan niya ang kanyang asawa, walang kahit anong bakas ng pagmamalasakit o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Wear it, Isabela. Para sa ikagaganda ng image natin tonight. Don't make a scene. Isipin mo na lang na part ito ng sacrifice mo para sa project ko. Kapag nakuha ko ang investment na ito, bibilhan kita ng kahit anong gusto mo. Pero tonight, kailangan mong sumunod. Tiningnan ni Isabela ang uniforme pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang asawa. Ang kanyang puso ay hindi na nasasaktan. Ito ay manhid na tila isang lupang tigang na wala nang kayang itubong pag-ibig. Kinuha niya ang uniforme nang walang kibo. Ang kanyang pagtanggap ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang huling hakbang ng kanyang pagkukunwari. I'll wear it, Henrique. Maghahanda lang ako. Pumasok si Isabela sa banyo ng mga tauhan sa likod ng kusina. Humarap siya sa maliit at malabong salamin. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng ganap na pagtalikod sa kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong bilog, na dati ay simbolo ng kanyang walang hanggang pangako. Inikot niya ito sa kanyang daliri, hanggang sa ito ay mahubad. Tinitigan niya ang bakas na iniwan nito sa kanyang balat, isang marka ng 10 taon ng kasinungalingan. Sa isang pinal na desisyon, binitawan niya ang singsing sa loob ng basurahan. Ang tunog ng metal na tumama sa ilalim ng lata ay tila hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Isinuot niya ang uniforme ng kasambahay. Sa paningin ng iba, isa siyang hamak na lingkod, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nararamdaman niya ang kapangyarihan ng isang babaeng wala nang kinatatakutan. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng apron. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang muka habang mabilis na nagtitipan ng mensahe para kay Attorney Santos. It's time. Execute the order now. See you at the main gate in 30 minutes.
Ibinulsa niya ang telepono at lumabas ng banyo. Ang bulwagan ng mansyon ay puno na ng ingay ng mga tawanan at ang kalansing ng mga baso ng wine. Nakita niya si Henrique na buong ningning na nakikipag-usap sa mga investors. Ipinagmamalaki ang mansyon na akala niya ay sa kanya pa rin. Si Elena naman ay nakasandal sa balikat ni Henrique, umaakto bilang may bahay sa harap ng mga bisita. Nagsimulang magsilbi si Isabela. Bawat basong kanyang inilalapag, bawat pagkaing kanyang inihahain ay ginagawa niya ng may malamig na katahimikan. Ang mga panlalait at utos ni Elena sa harap ng mga bisita ay tila hangin na lamang na dumadaan sa kanyang tenga. Nabalik ang atensyon ni Isabela nang mapansin niya ang isang anino sa labas ng malaking pintuang kristal. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa semento ng driveway ay dahan-dahang lumalapit kasunod ang paghinto ng ilang sasakyan sa harap ng gate. Ang hudyat ng pagdating ng mga hindi inaasahang panauhin ay tila nagpatahimik sa buong paligid. Sino ang mga iyan, Henrique? Did you invite anyone else? Ang boses ni Elena ay may halong kaba habang nakatingin sa labas. Isang matangkad na lalaki na may hawak na formal na folder ang pumasok sa loob. Kasunod ang dalawang opisyal na may seryosong mukha. Ang lahat ng mata ay nabaling sa kanila. Tumingin ang lalaki sa kanyang paligid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata ni Isabela. Isang mahinang tango ang ibinigay nito sa kanya. Isang matinding katanungan ang tila naglalakbay sa bawat sulok ng mansyong balot ng kasinungalingan. Sino ang estrangherong ito na tila may hawak ng hatol sa kanyang mga kamay at ano ang gagawin ni Henrique kapag nalaman niyang ang bawat luho at kapangyarihang kanyang ipinapakita ay maglalaho sa isang kisap mata sa harap mismo ng mga taong pinaglalaruan niya. Ang halimuyak ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na baso sa ilalim ng dambuhalang chandelier ay tila isang tabing na nagkukubli sa mabulok na katotohanan sa loob ng mansyon. Sa gitna ng bulwagan nakatayo si Henrique na tila isang hari ang kanyang toksido ay walang kagusot-gusot habang ang bawat galaw niya ay puno ng kayabangan. Hawak niya ang isang baso ng champagne at itinaas ito sa harap ng mga maimpluwensyang tao na kanyang inanyaya. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng kasinungalingan. Ipinagmamalaki ang bawat sulok ng bahay na hiram lamang niya mula sa kabutihang loob ng asawang kanyang itinakwil. Good evening, everyone. I want to thank you all for joining us tonight. You know this mansion is the fruit of my years of hard work and dedication. It represents the success of our projects. At huwag kayong mag-alala because this is just the beginning. Ang investment nyo ay nasa tamang kamay. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Ang mga ngiti ng mga investors ay tila mga selyo ng tiwala na sadyang ninakaw ni Henrique. Sa tabi niya si Elena ay nakasuot ng isang pulang bestidong sadyang idinisenyo upang kumuha ng atensyon ng kanyang mga braso ay nakapulupot sa lalaki habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim na tagumpay. Inabot ni Isabela ang isang tray ng mga appetizer sa kanila. Ang kanyang ulo ay nananatiling nakayuko habang ang itim at puting uniforme ng kasambahay ay tila isang mabigat na sako sa kanyang balat. Isabela, darling, more wine here. Bakit ba napakabagal mo? Hindi ba tinuro sa iyo kung paano mag-serve ng mabilis sa ganitong kaimportanteng event? Pasensya na kayo, my dear guests. She's new and still learning the ropes of high society service. Ang boses ni Elena ay matamis sa pandinig ng mga bisita, ngunit tila asidong sumasayat sa dangal ni Isabela. Isang mapait ng ngiti ang dumaan sa mga labi ng tunay na may-ari ng mansyon. Hindi kumibo si Isabela, ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa paghawak ng tray kahit na ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding puot. Ito ang kanyang sakripisyo, ang kanyang huling pagluhod bago ang pagbangon.
Nabalik ang atensyon ng lahat nang ang malaking pintuang kahoy sa harap ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok sa loob at doon ay tumambad ang isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng formal na barong at mga itim na Amerikana. Sa gitna nila ay si Attorney Santos, ang kanyang muka ay seryoso at may dalang awtoridad na hindi matatawaran. Ang katahimikan ay biglang lumaganap sa buong mansyon. Ang bawat tawanan ay tila naputol ng isang matalim na gunting. Who are you? At bakit kayo basta-basta pumapasok sa loob ng private party ko? I don't remember inviting any government officials tonight. Guard, nasaan ang security? Paalisin niyo ang mga taong ito. Ang tinig ni Henrique ay may halong kaba sa kabila ng kanyang galit. Humakbang pasulong si Attorney Santos, inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at tinitigan ng diretso si Henrique. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin sa balikat ng lahat ng naroroon. Mr. Henrique, I am Attorney Santos, representing the legitimate owner of this property. We are here to serve a formal warrant of eviction. Ayon sa batas, at sa mga dokumentong hawak namin ang ari-ariang ito, ay nailipat na sa ilalim ng pamamahala ng isang kumpanyang kumakatawan sa mga utang na hindi nabayaran ng iyong mga naunang transaksyon. You and everyone else currently residing here are required to vacate the premises immediately. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga investors na kanina lang ay pumapalakpak kay Henrique ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng pagdududa at takot. Ang baso ng champagne sa kamay ni Henrique ay dahan-dahang nangatal hanggang sa ang likido ay tumapon sa kanyang tuxedo, tila isang mantsa ng kahihiyan na hindi na kailanman mabubura. Anong kalokohan ito? This is my house, Isabela. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Sabihin mo sa kanilang lasing lang ang matandang ito. Lumingon ang lahat kay Isabela. Ang babaeng kanina lang ay nakayuko at nakasuot ng uniforme ng kasambahay ay dahan-dahang tumayo ng tuwid. Inalis niya ang kanyang puting apron at inilagay ito sa ibabaw ng tray na hawak niya. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan at ang kanyang boses ay tila isang kampanang naghahatid ng hustisya. Hindi siya nagkakamali, Henrique. Ang bahay na ito ay hindi mo kailanman naging pag-aari. Ito ay pamana ng aking ina at dahil sa iyong sariling kasakiman, ikaw mismo ang pumirma sa mga papeles na nagpapatalsik sa iyo sa lugar na ito. You traded your family's dignity for a lie at ngayon ang kasinungalingang yon ang siyang tatapos sa iyo. Ang mukha ni Elena ay namuti na tila isang bangkay. Ang kanyang mapula at matapang na ayos ay tila naging isang bihis ng pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang matinding katanungan ang tila naglalakbay sa bawat isipan ng mga naroroon habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng hari ng mansyon. Hanggang saan kaya kayang lumaban ng isang taong ang pundasyon ay purong panlilinlang? At paano nga ba tatanggapin ni Henrique ang katotohanang sa harap mismo ng mga taong gusto niyang hangaan, doon siya kinaladkad ng batas tungo sa kanyang sariling pagbagsak? Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat hininga ng mga taong naroroon. Ang mga mamahaling palamuti na kanina lamang ay simbolo ng kapangyarihan ni Henrique ay tila naging mga piping saksi sa kanyang kahiyahiyang pagbagsak. Ang bawat bulong ng mga bisita ay nagmistulang mga kulog sa pandinig ng lalaking ang tanging sandata ay ang kanyang kayabangan. Nanlalamig ang mga kamay ni Henrique habang pilit niyang binabasa ang mga dokumentong hawak ni Attorney Santos, ngunit ang mga letra sa papel ay tila nagsasayaw at tumatangging magbigay ng kahit anong butas para sa kanyang pagtakas. Isabela, anong ibig sabihin nito? Niloloko mo ba ako? Pinirmahan ko ang mga papers na yon dahil sabi mo, investment yon para sa project ko. You trapped me, attorney. Hindi legal ang ginagawa nyo.
I will sue all of you. Ang tinig ni Henrique ay nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa alak ay naging kasing puti na ng papel. Ngunit si Attorney Santos ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan habang itinuturo ang isang partikular na talata sa kontrata. Mr. Henrique, malinaw ang nakasaad dito. This is a deed of assignment in lieu of payment. Ang lahat ng pirma mo ay dumaan sa tamang proseso. Ang akala mong investment ay ang kabayaran sa mga pagkakautang na ikaw rin ang lumikha gamit ang pangalan ng kumpanyang nakakabit sa mansyong ito. You were so blinded by the millions offered to you that you failed to read the fine print. This property was never yours, and now it belongs to the trust fund that will ensure the future of Isabela and Maya. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ng kristal ang umalingaw-ngaw nang mabitawan ni Henrique ang kanyang baso. Ang likido ay kumalat sa mamahaling carpet, tila isang mantsa na sumisimbolo sa kanyang nadungisang dangal. Sa tabi niya si Elena ay unti-unti nang umaatras. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan habang pilit na isinasabit ang kanyang mamahaling bag sa balikat. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, hinarangan siya ng isa sa mga opisyal. Wait, Elena! Saan ka pupunta? Di ba sabi mo, we're in this together. Isabela, please pag-usapan natin ito. I'm doing this for our daughter, right? Huwag mo namang gawin ito sa harap ng maraming tao. Lumapit si Isabela kay Henrique. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay puno ng awtoridad at kapayapaan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang bawat panginginig na dati ay nagpapahina sa kanya. Tiningnan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 10 taon at ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na pagkaawa. You never did anything for Maya, Henrique. Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo. Ginamit mo ang bahay ng nanay ko, ang pangalan ko, at ang tiwala ko para lang mapakain ang ego mo. Ang mansyong ito ay punong-puno ng pagmamahal ng aking ina at hindi ko hahayaang marumihan mo pa ito ng kahit isang segundo. It's over. You and Elena have 10 minutes to take your personal belongings and leave. Ang mga investors na kanina lang ay nakikipagtawanan kay Henrique ay biglang naging mga kaaway. Isa-isa silang lumapit at nagsimulang magtaas ng boses, hinihingi ang kanilang mga nailabas na pera. Ang bulwagan ay naging pugad ng kaguluhan. Ang mga seryosong mukha ng mga negosyante ay napalitan ng puot nang mapagtanto nilang ang lahat ng ipinapakita ni Henrique ay isang malaking bula lamang. Nasaan ang pera namin? You used this house as collateral. Magnanakaw ka, Henrique. Sa gitna ng sigawan, pumasok ang 2 pulis na kasama ni Attorney Santos. Ang tunog ng bakal na nag-uumpugan habang inilalabas nila ang posas ay tila isang huling hatol. Ito ang golden moment para kay Isabela, ang makitid na bakal na pumulupot sa mga pulso ni Henrique. Ang lalaking nag-akalang siya ang hari ng lahat ngayon ay nakayuko at kinalaladkad palabas sa harap ng mga taong pinagmalakihan niya. Naiwan si Elena na nanginginig sa isang sulok. Ang kanyang mga gamit ay hinalughog ng mga opisyal at doon ay lumabas ang mga alahas na ninakaw niya mula sa silid ni Isabela. Ang kanyang mga pekeng luha ay walang silbi sa harap ng matibay na ebidensya. Isang huling tingin ang ibinigay ni Isabela sa babaeng nagtangkang agawin ang lahat sa kanya. You can keep the dress, Elena, pero ang dangal na kinuha mo sa akin, hinding-hindi mo kayang isuot. Nang mailabas na ang lahat ng mansyon, ay muling binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga bisita ay nagsialisan na bitbit ang balita ng pinakamalaking iskandalong yayanig sa kanilang lipunan. Si Isabela ay naiwan sa gitna ng bulwagan, nakatitig sa bakanteng espasyo kung saan dati ay nakatayo ang kanyang mga kaaway. Isang matinding katanungan ang tila bumubulong sa hangin habang pinagmamasdan ni Isabela
ang unti-unting pagpikit ng mga ilaw sa mansyon. Ngayong wala na ang mga anino ng kahapon, handa na ba ang kanyang puso na harapin ang bukas na walang dalang pait? At ano nga ba ang susunod na hakbang ng isang babaeng dumaan sa apoy upang mahanap ang sariling liwanag? Ang bawat hakbang ni Isabela, palabas ng malaking pintuang kahoy, ay tila isang pagbaklas sa mga kadenang 10 taon niyang dinala ng may pait at pagsasakripisyo. Ang mansyong dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay isa na ngayong gusaling malamig at walang buhay na babalutan ng dilaw na tape ng batas na nagsisilbing bakod sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng hinaharap na malaya. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang maliit na palad ni Maya, habang sa kaliwa ay ang maletang naglalaman ng tanging mahahalagang bagay na natira sa kanyang pagkatao. Ang marahang paglapat ng pintuan ng sasakyang naghihintay sa kanila sa labas ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng kanyang pait. Mama, are we really not coming back here? Is this for real? Hindi na po ba tayo laging malungkot? Ang tinig ni Maya ay may halong pag-aalinlangan, ngunit may bakas ng pag-asa. Humarap si Isabela sa kanyang anak. Hinaplos ang pisngi nito, habang ang banayad na simoy ng hangin ay nagpapalipad sa ilang hibla ng kanyang buhok. Ngumiti siya ng may katapatan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa sarili niyang mga labi. Yes, baby. We are starting fresh. Pupunta tayo sa isang lugar na puno ng mga bulaklak kung saan ang bawat umaga ay hindi na natin kailangang maglakad ng patiyad dahil sa takot. This is our new beginning, Maya. Lumipat sila sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng syudad, isang lugar na napapaligiran ng mga puno ng mangga at ang bango ng sariwang damo pagkatapos ng ulan. Sa unang gabi nila, sa bagong tahanan, ang tanging ingay na naririnig ni Isabela ay ang mahimbing na paghinga ni Maya sa kabilang silid at ang mahinang pag-awit ng mga kuliglig sa labas. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makatulog nang walang kasamang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit ang katahimikang iyon ay pansamantalang nagambala ng sumunod na umaga sa pamamagitan ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, ang tinig na dating nagahari sa kanyang buhay ay narinig niyang muli malamig basag at puno ng kawalang pag-asa. Si Henrique ay tumatawag mula sa loob ng kulungan. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Isabela, please. Don't do this to me. Nababalitang ibebenta mo na ang lahat, pati ang shares ko sa kumpanya. Paano ako rito? I have nothing left. Elena left me the moment the police arrived. Kinuha niya lahat ng naitabi kong cash. Please, kailangan kita. Kahit para na lang kay Maya, help me get out of here. I'm still your husband, Isabela. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabela. Wala siyang naramdamang galit, tanging isang malawak na espasyo ng kawalan. Ang bawat salita ni Henrique ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat at walang saysay sa kanyang bagong mundo. Henrique, the man I married, died the moment you brought another woman into our home. Ang lalaking kausap ko ngayon ay isang estranghero na kailangang harapin ang bunga ng sarili niyang mga desisyon. I am no longer your shield, and Maya is no longer your excuse. Huwag mo na kaming tatawagan muli. May you find the peace you never gave us. Pagkababa ng telepono, dinala ni Isabela ang isang maliit na lalagyan ng bakal sa likod ng kanilang bakuran. Doon isa-isa niyang inilabas ang mga lumang larawan ng kanilang kasal. Nakita niya ang sarili niyang nakangiti suot, ang puting bestidong puno ng pag-asa, katabi ang isang lalaking noon ay akala niya ay kanyang sandigan. Kumuha siya ng isang posporo. Ang pagdampi ng apoy sa dulo ng larawan ay unti-unting lumamon sa mga mukha ng nakaraan. Ang usok na pumaitaas sa langit ay tila nagdadala ng lahat ng kanyang dusa. Pinanood niya ang bawat piraso ng papel na maging abo hanggang sa wala nang matira
kundi ang itim na alabok na dahan-dahang tinangay ng hangin. Ito ang kanyang huling ritual ng pagpapaalam. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Isabela sa paghahanda para sa kanyang munting pangarap. Ang lumang garahe ng kanilang bagong bahay ay binago niya at ginawang isang maliit na flower shop. Ang bawat bulaklak na kanyang itinatanim ay tila sumisimbolo sa kanyang sariling pagtubo mula sa matigas at tigang na lupa ng kanyang nakaraan. Nang sumapit ang hapon ng kanilang unang buwan sa bagong lugar, isang hindi inaasahang bagay ang nakapatong sa harap ng kanyang pinto. Isang malaking kumpol ng mga puting lila at asul na hydrangeas, ang mga paboritong bulaklak ng kanyang ina. Walang card na kasama, walang pangalan, tanging ang bango ng mga talulot na tila may dalang mensahe ng lihim na suporta. Isang matinding katanungan ang tila naglalakbay sa isipan ni Isabela habang hinahaplos niya ang malalambot na bulaklak. Sino ang taong nakakaalam sa kanyang kinaroroonan at sa mga paboritong bulaklak ng kanyang ina? At handa na nga ba siyang magbukas ng pinto para sa isang bagong pag-ibig o pagkakaibigan pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintanang salamin ng flower shop ay tila isang banal na basbas, nagbibigay ng kakaibang kislap sa mga hamog na nananatili pa sa mga talulot ng mga bulaklak. Ang bawat sulok ng alala ng ina ay nababalot ng alimyo ng sariwang lupa at ang matamis na bango ng mga namumukadkad na rosas lily at carnation. Para kay Isabela, ang bawat hininga niya sa loob ng munting espasyong ito ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Ang tindahang ito ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang kanyang altar ng pagsisimula, ang katuparan ng mga pangarap na matagal na nilunod ng pait ng kanyang unang pag-ibig. Mama, look! Ang ganda ng pagkaka-arrange ng mga peonies. Siguradong magugustuhan ito ng mga bibili. I even put a small ribbon on the vase, just like what you taught me. Ang masayang tinig ni Maya ay pumuno sa silid ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang maingat na itinatabi ang mga bulaklak sa display shelf. Pinagmasdan ni Isabela ang kanyang anak. Ang buhok nito ay maayos na nakatali, ang mga pisngi ay mapula sa kalusugan at ang bawat tawa nito ay wala ng bakas ng takot na dati ay bumabalot sa kanilang dalawa. Lumapit si Isabela at niyakap ng bahagya ang bata. Ang init ng katawan ni Maya ay sapat na upang maramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Yes, baby. Napakaganda. You're becoming a master florist na rin, ha? Proud na proud sa'yo si Mama at sigurado akong nakangiti rin si Lola mula sa langit habang pinapanood tayo. Nabalik ang atensyon ni Isabela nang marinig ang marahang pagtama ng bakal na kampana. Sa itaas ng pinto, isang hudyat na may pumasok na panauhin. Pumasok si Nanay Rosa na may dalang isang basket ng mga sariwang kakanin. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang alaga. Hidya napakaraming tao na sa labas na naghihintay sa grand opening nyo. Akalain mo, ang munting pangarap nyo ay heto na at namumukadkad ng husto. Balita ko pati ang mga kapitbahay natin sa dati mong tinitirhan ay nababalitaan ang galing mo rito. Ngumiti si Isabela habang tinutulungan ng matanda sa paglapag ng baket. Nanay Rosa, salamat sa laging pananatili sa tabi namin. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nahanap ang lakas na tumayo muli. Ang happiness pala, nanay, hindi nakikita sa laki ng mansyon o sa dami ng alahas. It's about the peace of mind na nararamdaman ko ngayon knowing na walang mananakit sa amin ni Maya. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, isang matangkad na lalaki ang pumasok sa loob ng tindahan. Ang kanyang tindig ay kagalang-galang, ang kanyang mga mata ay may taglay na init na tila matagal na niyang kilala, si Isabela. Siya si Gabriel, ang kaibigan ni Attorney Santos, na siya palang misteryosong bumili sa lumang mansyon ni Isabela upang hindi ito tuluyang mapunta sa mga kamay ng mga estranghero. Hawak niya ang isang maliit na sobre
at isang solong puting rosas. Congratulations on your opening, Isabela. Sabi ko naman sa'yo may sariling paraan ang tadhana upang ibalik ang liwanag sa mga pusong marunong maghintay. Ang mansyon niyo ay ligtas at handa akong ibalik ang titulo nito sa'yo kapag handa ka na. Pero sa ngayon, masaya akong makita na nakahanap ka na ng sarili mong tahanan sa munting paraiso na ito. Naramdaman ni Isabela ang bahagyang pagbilis ng kanyang tibok ng puso, isang pakiramdam na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang katawan. Hindi ito ang kaba ng takot, kundi ang banayad na kilig ng isang bagong pag-asa. Tinanggap niya ang puting rosas, ang bawat talulot nito ay tila isang pangako ng pag-aaruga at respeto. Thank you, Gabriel, for everything, for keeping my mother's legacy safe, and for being here today. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng tulong mo, even when I was at my lowest. Isang makahulugang tingin ang ipinalitan ni Gabriel kay Isabela. Isang tingin na tila nagsasabing hindi pa tapos ang kanilang kwento. Tumingala si Isabela sa asul na langit sa labiab ng kanyang bintana. Ang mga anino ni na Henrique at Elena ay tila malalayong alaala na lamang mga aral na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Alam niya ang balita si Henrique ay nahaharap sa mahabang panahon sa loob ng kulungan habang si Elena ay nabubuhay sa hirap sa isang malayong probinsya upang pagbayaran ang kanyang mga naging kasalanan. Ngunit sa puso ni Isabela, wala nang puwang ang puot. Pinalitan na ito ng pasasalamat. Hinawakan ni Isabela ang isang bungkos ng mga bulaklak na peonies na katulad ng inayos ni Maya. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na sa gitna ng pagkawasak, mayroon pa palang kagandahang naghihintay na mabuo muli. Ang bawat bango ng bulaklak ay tila tinig ng kanyang ina na nagsasabing, "Nagawa mo na anak, malaya ka na." Habang pinagmamasdan niya ang masayang paglalaro ni Maya sa isang sulok at ang pakikipag-usap ni Nanay Rosa kay Gabriel, isang matinding katanungan ang tila nananatili sa kanyang gunita, isang tanong na may dalang matamis na kaba para sa hinaharap. Ngayong ang mga sugat ng kahapon ay isa na lamang pilat ng katapangan, handa na ba ang kanyang puso na hayaan ang isang bagong tao na pumasok sa kanyang mundo at hanggang saan kaya kayang lumipad ang isang kaluluwang natutong gamitin ang sariling mga pakpak. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakakulong, ang bawat taon na lumilipas ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng pahina sa isang aklat na dati ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay unti-unti nang napupuno ng mga makukulay na guhit ng pag-asa. Isang taon na ang nakalilipas mula nang lisanin ni Isabela ang mansyong naging saksi sa kanyang pinakamadilim na gabi at sa bawat umagang nagigising siya sa ilalim ng bubong ng kanyang munting tahanan, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng araw na tila humahalik sa kanyang balat bilang tanda ng panibagong simula. Ang tindahan ng bulaklak na alala ng ina ay hindi na lamang isang munting negosyo, kundi naging simbolo na ng katatagan para sa lahat ng mga kababaihan sa kanilang komunidad na dumaan din sa hirap ng kalooban. Mama, look at the garden. Ang daming butterflies na lumilipad sa paligid ng mga sunflowers natin. I think they really love the place you built for them. Everything is so bright and happy today. Ang tinig ni Maya ay masigla, wala na ang panginginig ng takot na dati ay madalas na bumabalot sa kanyang boses. Pinagmasdan ni Isabela ang kanyang anak na masayang nagdidilig ng mga halaman, ang bawat talsik ng tubig sa mga dahon ay tila mga kristal na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Lumapit si Isabela at marahang hinaplos ang balikat ng bata. Ang kanyang puso ay napuno ng isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ito ang kanyang sagot sa tanong kung nahanap na ba niya ang binyiyan, isang katahimikang hindi nanggagaling sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Nabalik ang diwa ni Isabela
nang marinig ang tunog ng gulong ng sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas si Gabriel, bitbit ang isang pamilyar na asul na folder. Ang kanyang nangiti ay nananatiling tapat at puno ng respeto ang mga mata ay may taglay na ningning na sadyang inilaan lamang para kay Isabela. Sa loob ng 1 taon, naging sandigan siya ni Isabela, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kaibigang marunong maghintay at rumespeto sa kanyang espasyo. I have something for you, Isabela. Isang regalo para sa anibersaryo ng iyong bagong buhay. This is the official title of your mother's mansion, now fully under your name again. I've kept it safe for you, and now it's time to go back to where you truly belong. Tinignan ni Isabela ang folder ngunit hindi niya ito agad kinuha. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawala ng kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng kanyang munting flower shop at sa masayang mukha ni Maya. Salamat, Gabriel. Pero alam mo, natutunan ko na ang isang mahalagang lesson sa buhay. Ang tunay na tahanan ay hindi nabubuo sa semento at bato, kundi sa dangal at pagmamahal na itinanim natin sa ating sarili. The mansion will always be a part of my past at marahil ay gagawin ko itong isang foundation para sa mga batang nangangailangan. Pero dito sa maliit na bahay na ito, dito ko nahanap ang sarili ko. Dito tayo mananatili. Isang matamis na kaba ang gumapang sa dibdib ni Isabela nang abutin ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay banayad tila isang mahinang bulong ng isang pangakong hindi kailangang bigkasin. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa mga taong sumira sa iyo. Pinatawad na niya si Henrique, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglipad. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa pait. Puno na ito ng mga talulot ng bagong pag-asa. Narinig niya ang balita na si Henrique ay patuloy na nagdurusa sa loob ng rehas habang si Elena ay naglaho na, tila bulan ng maubos, ang mga ninakaw na yaman. Ngunit para kay Isabela, ang mga ito ay malalayong anino na lamang sa kanyang gunita. Ang kanyang tingin ay nakatuon na sa hinaharap sa bawat bulaklak na kanyang itatanim at sa bawat ngiti ni Maya na kanyang iingatan. Hinawakan ni Isabela ang puting rosas na nasa kanyang mesa. Ang bango nito ay tila isang paalala na ang bawat sugat ay may katapat na lunas kung hahayaan nating ang panahon at pagmamahal ang maghilom dito. Isang huling katanungan ang tila naglalaro sa kanyang isipan habang nakatanaw sa papalubog na araw. Ngayong ang lahat ng unos ay lumipas na at ang langit ay muling naging asul, handa na ba ang kanyang puso na sumugal muli sa isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, kundi ang kanyang kaligayahan at hanggang saan kaya kayang abutin ng isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili bago ang iba. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng tagumpay, isang himig ng isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na, mas matatag, mas maningning at higit sa lahat, ganap na malaya. Mita,